So guys, go, okay? Pwede ba akong kumaliwa dito? Ang tawag dito guys ay establish. Ito yung rules dito sa Canada. Kaya napapansin ninyo dito, walang mga traffic aid or MMDA or traffic. Yung mga nandiyan sa Pilipinas na nagkokontrol ng traffic, wala. Okay? Anong pinagkaiba? Bakit dyan sa ating bansa merong traffic aid na nakatayo sa gilid, may nagmamando ng traffic? Bakit dito wala? Ang cost ng road test, yung price sa road test dito sa MPI sa Manitoba is $50. And then sa class 5 pag magpabook ka ng test is $35. Pero yung tracking school ay $10,000. Parang duda ako dun sa dumaan tumigil dito sa harap, tapos parang may kinakalikot ng mga kotse dito sa likod namin. Kaya kayo guys, pag nakaparada kayo sa labas, okay, winter time, nag-start kayo ng inyong sasakyan, nagpa-heater kayo ng inyong sasakyan, huwag nyong iiwanan na nakasaksak ang inyong susi. Kasi may mga tao na dumadaan sa backlane or sa harap na nang bubukas ng mga sasakyan, doon nagkakaroon ng karnap. Nagpapainit ka, tapos bumalik ka sa loob dahil pinapainit mo lang yung sasakyan mo, kinuha na yung sasakyan mo. Okay? Wag. Kung meron kayong remote starter, that's good, but wag nyong iiwanan yung susi nyo na nakasaksak. Kasi yung nakapark dito kanina, parang binubuksan nila itong dalawang kotse Hindi lang ako sure dahil nandun ako sa loob kayo na pagpasok ko. Nandun ako sa loob ng bahay. Sabi ko, ba't may nakaparking dito? Kasi yung aming kapitbahay, wala naman yung van. Tapos may mga tao sa loob. Ilang tao siguro, mga 4 ang tao na sa loob. And then may parang, kaya lumabas ako, nag-start ako ng sasakyan. Kita ko may mga tao sa loob. Parang binubuksan nila itong mga kotse dito. Kaya huwag kayong kumpiyansa, lalo pag papainit kayo na yung sasakyan. Amang double medium coffee. Medium to medium double ya. Opo, salamat po. Thank you. Filipino. Island sa Pilipino. Guys, nakikita nyo ba? Ito bang park ko at saka dun sa isang unang sasakyan? 5 meters ba yan? Ganon dapat kalayo yung parking mo, lalo pag nasa city ka. Kasi pag binangga ka sa likod at binangga mo yung nasonahan, kasalanan mo pa rin. Kaya kailangan meron kang distance between cars. Kasi hindi mo alam yung nasa likod, mga patanga-tanga mag-drive, dinikitan ka, binangga ka, tapos binangga mo yung sa unahan. Pagdating mo dito sa claim ng insurance, kasalanan mo dahil hindi ka nagkaroon ng distansya. Wala kang 5 meters. Bye, Ma. Pwede ba doon? Saan? I don't know what is those trucks for. Naglo-load dyan ng ano. My dear, thank you. Ma, what Love you. did I love you, baby. what did they load? Ano, yung mga ginagawa namin. Ng mga unit. Yung coffee mo. My dear, ingat ha. Yeah, Love you. love you. Thank you sa paghatid. See you later. Okay. Oh, those are like Mama does like when he makes like the thing. Yeah. Like when he makes like things, Mm-hmm. he put it in that trailer, and then they're gonna deliver it. I think they're doing a big job. A big job? Yeah. But where's the other Let's go. truck? Where's the other truck? I don't know. I think they already delivered it. Oh, what is that truck for? The garbage truck. Oh yeah. I think meron akong nabasang comment. May nag-comment doon na bakit daw hindi ginagamit yung busina dito sa Canada. So bubuksan natin bintana. Wala kang maririnig dito ng mga nagbubusina. Unless na lang kung talagang go na, hindi ka pa tumatakbo, hindi ka pa nagro-roll. Kita mo yung isang sasakyan na yan, masyadong dikit. Ngayon, kung itong pickup truck, binangga niya itong nasonan, tapos binangga niya sa unahan din,
kasalanan nung nasa gitna. Okay? So anyway, yeah, napakadalang or walang gumagamit ng busina ng sasakyan dito na kagaya ng mga naririnig ninyo dyan sa lansangan ng ating bansa, di ba? Na yung kanta ng buhol-buhol ang traffic, kinat ka pa ng jeep, minura ka ng driver at ulo'y uminit, kumukulo na ang dugo mo, kaya't sundan mo aking payo, problema ay lilipas na lang. Yung traffic, nagta-traffic lang to every morning at saka hapon dahil itong mga tao dito ay papasok na sa work. But pag after ng rush hour, normal na uli ang mga biyahe dito. So guys, go, okay? Pwede ba akong kumaliwa dito? Yes, pwede kang kumaliwa. Mag-establish ka lang dito sa gitna. Ang tawag dito guys ay establish. Naka-go siya, wala akong arrow pa kaliwa. But pag clear yung incoming, pwede akong mag-left turn. Pero kailangan mong mag-establish dito sa gitna. Okay? Ito yung rules dito sa Canada. Pero meron yang kasi apat na lights yan. Stop, yellow, green. Then meron pa siyang green na arrow. Pero hindi ko pa priority. Okay? Hindi ko pa priority. Go lang both sides. Go. Outcoming, incoming, go. But pwede kang mag-establish. Ito na, tumigil na sila. Okay, meron akong lights green. Pero kung hindi lalabas yung green na arrow, tapos clear naman yung incoming, pwede kang mag-left turn. Kaya napapansin niyo dito, walang mga traffic aid or MMDA or traffic, yung mga nandiyan sa Pilipinas na nagko-control ng traffic, wala. Bakit? Bakit wala mga traffic aid na nakatayo sa gilid ng mga highway or sa city center? Let me know your comments. Bakit walang traffic aid sa mga just like America, Canada, sa ibang mga bansa? Bakit meron sa Pilipinas? Anong pinagkaiba? Okay? Anong pinagkaiba? Bakit dyan sa ating bansa merong traffic aid na nakatayo sa gilid, may nagmamando ng traffic? Bakit dito wala? Let me know dyan sa comment box. Babasahin ko. So nandito na kami sa back lane. Tawag dito sa likod, back lane. Okay? Dito yung mga garahe. Makita nyo may mga garahe. Ito yung mga paboritong spot ng mga kriminal, yung mga magnanakaw, yung mga nagbubukas ng mga sasakyan. Dahil may mga sasakyan sa likod na pwede nilang buksan. Lalo pag may iniwang kang barya, iniwang kang mga gamit na valuable, tapos pwede nilang nakawin, pwede nilang ibenta, pwede nilang gamitin, bubuksan or babasagin yung sasakyan mo. Pero kung meron kang mga garaheng ganyan, nakatago yung sasakyan mo, that's okay. Kaya ito, meron aming kapitbahay na pick up. Pag nakitaan dyan ng barya, kahit anong pwede niyang nakawin, babasagin niya yan. Itong aming kapitbahay na dalawa, babasagin nila yan pag may makitaan silang ano na valuable things. Around 6 o'clock, there's one van here, stop, and they're checking your cars. So ito yung aking trabaho ngayon. Basta nandito sa bahay, ihatid yung aking bunso, ihatid yung aking mga anak. Ayata! Ayata! Okay guys, driving sa Boulevard. Ang tawag dito Boulevard. Basta meron siyang sa gitna Boulevard dito. Okay? So saan ka pupwesto pag magdadrive ka dito sa Boulevard? Tapusin muna natin itong mga incoming. Coming, one more. Then left turn siya. Ang isa diretso. Okay. We are clear. So driving sa Boulevard. Dito ka pupwesto. Dito sa gilid. Dito. Yeah. Then wait mo sila. Okay, go.
Doon ka, mag-i-slant ka pag mag-drive ka sa ganitong boulevard. Hindi mo siya ididiretso, kundi mag-slide ka doon. Ito naman yung building. Kung gusto mo mag-training ng ninja, dyan, ninja rin mo patay ninjo. Ito yung training car. Yan yung training car. So pag kahit driver ka sa ibang bansa, pagdating mo ng Canada, kailangan mo talagang mag-lesson ng driving. So yung may mga ano dito, may mga Pilipino na merong mga training car. So kahit 3 lesson ka lang para makuha mo lang yung mga technique, paano mag-establish, mag-right turn ng tama, saka yung distance. Lalo na sa mga school, yung speed sa school binabantayan during exam. So kahit gaano ka kagaling mag-drive, galing ka pa sa ibang bansa, kailangan mo talagang mag-lesson dito sa Canada. Yung mga trainer niyan dumaan sa exam, magaling na sila. Yung proper talaga na driving na gusto ng mga examiner, gusto nilang makita sa isang driver na kukuha ng lisensya. There's a church here. Saan? You see that, the green? Yeah, that's a church? Yeah. Real? Yeah, I went there once. You went there? Yeah, nagdasal ako before exam. Nakapasa ka naman? Yeah. Oh, that's a power of prayer. Ganun ba? Hindi pala. Mali yung pinagdasalan mo. Hindi. Baka hindi mo sa liberal na gano'n. Hindi. Yan ang church. Ito. Tower yan eh. Hindi, may church. Diretso lang ako? Yeah. Church yan. Ang ganda nga sa loob eh. Wala masyadong mga pumapasok. No. Then just go straight. Go straight, not right. Yeah. No, not really. This is science. This is science. What is science? Science, biology, chemistry. Science is a form of mathematics. No. I don't know. Saan ba tayo pupunta? Ba't ilog na to? Doon sa likod ng building ko. Mas para hindi ka na. Tapos saan ako babalik? Dito rin? Dito din. Baka maligaw ako dito, ate. No, you just keep going straight. Laki pala ito sa likod, no? Yung mga building pa sa likod, more than what you see sa Chancellor. You know, Faculty of Law. Nasa ng mga matatalino. Oh, really? Mga attorney? Yeah. Oh, ba't may bear pala yan? Bear na May bigote eh. judicial na Video protected. kasi mas konti ang car dito. Doon kasi ang daming stop sign. Tapos poor students, traffic. Tapos, You just keep going straight. keep going. Yeah. Diyan yung bus stop. Diyan sila nanggagaling yung mga bus. Diyan sila nakatambay. Ah, okay. Ah, yun yung yung dumadaan doon sa Yeah. sa mga estudyante. Ah, Iikot sila. Diyan sila nakatambay. yan palang yung lay down nila. And then you turn right into stop sign. Turn right. Yeah, there's a stop Right? sign. Yeah, right. Richmond. Here? Yeah. Okay. Parang ang layo ate. No? Ah, saan to? Doon din ang labas. Sa Saan? likod. Sa labas doon sa may Yung may tapat ng traffic light? IG field. Ah, dito na ako dadaan.
diretso tapos liko ka dun sa first ano ng stoplight. Ito yun, di ba? Right, but you can turn right there kasi that's bus area. Hindi ako pwedeng dumiretso dyan? No. Okay, then you just turn here. Here? Yeah, doon ako bababa sa dulo. Building ko na yan, no? Ayan na yung building mo. Nasa Canada ka pala, no? May plug ng Canada, oh. And then pagbabalik, it's either you turn right, diretso na, or turn left. Turn right dito? No, turn right dun sa kabilang. Saan ka na baba? Dito na. Okay. Bye-bye. Okay, bye. Kasi na. I'm just gone. So, babalik na ako doon. Yeah. Okay, ingat, okay? Yeah. Si Kali, okay? Yeah, best of luck. Turn right, let's go back. Let's go back. Dadaan muna ako dito sa MPI para kumuha ng driver's abstract dahil kailangan ko. Wala tayong makita dito na ano mga nag-i-exam ng class 5 para sana makita ninyo. Ito na tayo. Kailangan ko kasi ng abstract. May paggagamitan ako sa abstract. Okay, sorry. You said abstract? Abstract, yeah. Hi there. Did you get an abstract? Yes, ma'am. Okay, have your license, please. Okay, fine. Thank you. You're welcome. Ang cost ng road test, yung price sa road test dito sa MPI sa Manitoba is $50, and then sa class 5 pag magpa-book ka ng test is $35. Pero yung tracking school ay $10,000. Yeah, pero pag magpa-book ka ng test, yung merong examiner na sasama sa'yo para makakuha ka ng license, it's only $50. Okay, ito yung aking abstract. Clear driving record. Wala akong violation. Clear driving record. So wala tayong makitang mga nag-i-exam ngayon ng class 5 dito. Minsan meron silang exam ng class 1 dito sa, nandito ako sa Bison. Ano ba to? Malapit sa, basta somewhere here. Ito yung parada ko. Pag lilipat ka sa ibang company, nire-required nila na kumuha ka ng driver's abstract. Kung taga Manitoba ka or kahit dito sa ibang probinsya, pag lilipat ka ng ibang company or mag-apply ka ng truck driver sa ibang company, kailangan mo ng abstract. So dito makikita lahat kung meron kang record, kung meron kang speeding violation, meron kang rollover, etc. Mga violation mo dito magre-reflect sa abstract. Now, hindi ako lilipat ng company. Meron lang akong paggagamitan nito na required ng company para sa susunod na season. Meron siyang required to. Kaya kumuha na ako nito dahil pagbalik ko ng work, magiging busy na, and then by first week, second week, hihingi na sila ng abstract sa akin. So, at least ito ay validity for 6 months yung abstract. Pero hindi ako lilipat ng company. So, nandito ay class 1 full. Clear, wala dito, susulat lahat dito ang violation mo, lahat dito, kung anong nag-roll over ka, isusulat lahat, naka-note lahat dito. Pero clear driving record, so wala akong violation sa aking class 1. Mag-play ka rin sa labas? Yeah. Ha? Yeah. It's cold. Bye, Julian! Hawakan mo. Uh-uh. Oo.
Yung meal na lang. Isang meal, no? Ha? Yeah, isang meal na lang na, no? Yung burger ba with fries? Ha? Ha? Yeah, here. Go there. Lagyan mo ng ice. Oh, ish. Oh. Lagyan mo ng ice. Oh, bukas na yung skating rink, be. Yeah. Meron na yung skating rink. Yeah. We can practice there, right? Yeah. Gusto mo mag-skating rink? Is what is hiding in the garage? Yeah, maybe ano na siya. Kasya na siya sa'yo. Yung kay Uwa? What color is it? Black. Hungry? No, You're not hungry anymore? no. That's good. Wait natin si Uwa dito. Here. Ciao. Wala pa akong lunch, so habang hinihintay namin yung aking pangalawa, ciao muna. Walang kamatayang spaghetti. Then yung gravy. Walang kamatayang gravy ng Jollibee. Buksan. Okay ka na dyan? Yeah. You want chicken? No. No? You're good? Yeah. Sure? Yeah. Oh, come on. You're not kidding, right? No. You're not kidding? No. Okay, good. Hirap siya tinidor. I don't want my burger anymore. Ano yan? Burger. Ha? No banana. Burger? You're done? Yeah. Ayaw mo na? No. Susunod ba namin ang kanyang mama ngayon?
Halatang hindi gutom ano. Bila. What? Not hungry, right? No. No? Ubos ng manok. Ay, ay, ay. Aking sweeter, man. How's school? Good. Anong ginawa niyo? We played something really fun. Really fun. Akin din yung Tagalog to. Marbles. Marbles? Yeah. Di ba nakakapagsalita ka ng Tagalog? Yeah. Sample. I didn't want it. Sample daw. Sige na. Ano sa Tagalog ang kumain ka na ba, Macaulay? Oo. No, in Tagalog. Where's that? Eat now. No, it translate gani yung Tagalog gani. Kumain ka na did you eat Macaulay? Opo. 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 Busog. Umalis kami ng bahay. 12 na. Basta pag hinatid ko siya sa school at ihatid ko pa yung aking anak na babae, hindi na ako makakauwi ng bahay. Sundo siya, sundo itong pangalawa, yung panganay, magbabas na lang siya pabalik kasi susunduin pa namin yung kanyang mama, and it takes time, traffic, rush hour, papuntang Manitoba University. Busog? No. Di ka na busog? No. Why? I'm still finishing my drink. Ba't nabusog ka? No. You're not full? No. Brookhaven. Roblox, yeah. I wanna watch Roblox Sonic. Roblox Say hi Sonic. muna sa kanila. Hi. Uwi na to ng Pilipinas. Uwi ka ng Pilipinas? Ha? Ha? I don't know this is the Roblox. Say hi to Lolo. Hi. Lolo and Lola. Lola, anong pangalan? Lola Siling and Lolo Carding and si Inay, Hi. anong pangalan? Mating? Yeah. Majority ng mga estudyante doon sa school na yun, mga Pilipino, right? Wa? More Filipinos? Yeah, dito na area. Daming Pilipino dito. Halos yung mga school na yun. Filipino.
ating mga kababayan. Ito sa labas, oh. Why is it open? No, it's not open. Careful. Lock the door, okay? Okay, I'm gonna look at you. Susunduin pa namin yung mama niya. Bigat na kanilang mga bag. Pick up Mama. Dito guys, pag nagda-drop off kayo ng mga bata, kaibigan, hintayin nyo muna makapasok sa bahay bago kayo tatakbo. Let's go, man. Isa na lang, yung aking wife na lang. Then home. Dito siya nag-work. Price. So guys, nandito na ako ngayon sa work ng aking wife. Meron pa akong 30 minutes na maghintay sa kanya dahil 4:30 pa yung out niya. So babasahin ko muna itong iilang mga nagpapa-shoutout or dyan sa comment box. Nakuha ko lang to sa comment box. Si Laika Pereño, shoutout sa kanyang wife na si Merna Pereño dyan sa Novaliches, Quezon City. Lagi daw itong nanonood si ma'am. Si Jeff Dian, shoutout sa'yo. And si Glenn Cudera, shoutout from Misamis Occidental, Oroquita. Okay, Andrea Tolentino, one of the million follower watching from Chris from Riyadh and Bulacan. Samantha Hinayon, shoutout sa Hinayon family and Beltran family dyan sa Cabanatuan City. And Cabillion family fan vlog, taga Winnipeg to sila. Shoutout kay Johan Marco Cabillion, 5 years old. Every time na makakita daw siya ng truck, sasabihin niya si Pinoy Trucker. Johan Marco, mga taga Winnipeg, shoutout sa inyo. And si Adanis Estrera, pa-shoutout sa Estrera family and Dumaging family and Estrera and Escobila at saka Gonzaga family dyan sa Kauswagan, NHA Kauswagan, dyan sa aking hometown, Cagayan de Oro. Rip and Paul Cards, shoutout sa from Tansa, Cavite, Kamalungay family. And si Jason Aldubino, shoutout dyan sa Saudi Arabia. And sa kanyang anak si Jaden and Jideline at sa kanyang asawa na si Rodelyn from Malabo. And not Risi, shoutout sa'yo, sa kanyang wife si Joy Pihon, Gabriel Pihon, Cyrus Pihon from Winnipeg. So yun yung mga shoutout na screenshot ko lang kanina. Pasensya na yung iba. Yung iba next time naman yung iba. So maghihintay muna ako ng aking wife, sa aking wife ng 30 minutes. Yung aking anak sa likod is plakiking na. Tulog. Diyos ko. Galing sa school. Every time kasi na darating siya from school, pagdating sa bahay, natutulog talaga siya. May kasama pong Jollibee. Labasan na yung mga worker ng fries. Where is my wife? Wiki na, wiki. Lamig no? Yeah, tatawagan pa sana kita kung nasaan kayo. Oh. Kaya hawak ko ang cellphone. How's work? Okay lang. Baby! Where's Uwa? Nasa bahay, binaba ko. Hindi na sabihin. Hintayin natin sa atin doon? Sa ano? Oo, sabihin daw natin sa atin kung... Thank you, my dear. Yeah.
Kaya alam kong gutom ka eh. May spaghetti after work. Oh, siyempre. Sana always. Hindi, Sana always. hindi na lang pala ako magtatrabaho pa. Para laging nandito, ano? Sana Ha? always, yeah. Nakakagutom kayo magtrabaho ng 8 hours. Grabe. Gutom mo, tara. Sige, mag-ano ka na. Seatbelt. At susunduin natin yung panganay mo. Thank you very much, my dear. Let's go, guys. Let's go. Let's go. That's naman. Let's go. Ito ang masarap pag nandito ka. Ah, ganon. Yeah. Bangga. Okay, tara.